we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. Duha ka kafgu arestado sa pagpamaligya og armas sa Cotabato City. Usa ka pawn shop sa Cagayan de Oro City gitulis. Og mga kalsada sa Davao City nga siradaan tungod sa International Triathlon Event Sayron. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Duha ka mga gingong miyembro sa kafgu sa Philippine Army ang arestado sa Cotabato City tungod sa iligal nga pagpamaligya og armas. Ani ang report ni Tony Humamil. Sa actual CCTV footage sa Criminal Investigation and Detection Group BAR, makita kining blue nga sakyanan nga nakaparada kilid sa kalsada sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City, Miyerkules sa Udto. Sakay nini ang duha ka magiingong miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Philippine Army nga gihulat ang ilang buyer sa armas. Ang buyer, personahe di ay sa CIDG BAR. Taod-taod, gipalibutan na sa otoridad ang maong sakyanan. Wala na makapalag ang duha ka mga miyembro sa CAFGU nga gilang si alias Buds ug alias Boy. Nakuha sa otoridad ang usa ka unit sa 9mm caliber light weapon ug duha ka magazine sa sakyanan sa duha ka mga dinakpan. Wala pay pahayag ang duha ka mga dinakpan nga naa na karon sa detention facility sa CIDG BAR. Samtang gisulayan pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Philippine Army kalabot niini. Kasong paglapas sa Section 32 sa RA 10991 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Una mahuman ang bulan sa Hulyo, laing patigayon na sab ang gibiktima sa mga tulisan sa Cagayan de Oro City. Karon, usa ka pawn shop na sab sa Barangay Patag. Kwarta ug alahas sa usa ka customer ang nalimas sa mga sospek. Ani ang report. Mga lalaking nakamotor kung asa ang usa, nakakalo og itom og naka-face mask nga puti. Kini ang mga tulisan nga mibiktima sa laing patigayon sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Nahitabo kini adlong Miyerkules, banda alas 9 sa buntag. Kalit kami sulod ang mga suspitsado sa buong pawn shop o gipangtiunan og armas ang tenant ug usa ka customer. Tungod sa kahadlok, nahatag ko sa customer ang ana sa kapin 5,000 pesos nga kwarta ug alahas niini. Apan nakapindot dayon sa alarm ang tenant, hinungdan nga paspasab nga nanibat ang mga sospek sakay sa ilang mga motorsiklo. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pawn shop nga giingong gitulis apan mibalibad na sila nga moatubang sa kamera. Gikasubo sa Barangay Council sa Patag ang hitabo. Paspas kuno nga miresponde ang ilang mga tanod, sulod lang sa 2 minutos apan nakasibat na ang mga sospek. Well, of course, these are rare situations na mga nahitabo. And we do not know somehow kung usay may tabo. Our BPAT, our barangay tanod, is working, rubing every night and then up to 2 o'clock in the morning. Sugyot sa kapitan karon ngadto sa mga nanag-iya og patigayon, labi na katong 24 oras nga naga-operate nga kung mahimo mukuha gyud sila og tao isip dugang seguridad sa ilang negosyo. But I am also encouraging them that the police visibility should be around the corner, not just only solving the crime on the aftermath. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kapulisan apan wala pa kini mitubag sa atong mga mensahe.
Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Girekomenda sa Special Investigation Team sa kapulisan nga kasuhan og administrative case sa mga miyembro sa otoridad nga nagpaygayon sa fireworks disposal nga misangko sa disgrasya sa Zamboanga City niadtong July 8. Anyang report. Wala gituyo og aksidente lang. Kini ang resulta sa investigasyon sa Special Investigation Team human ang pagbusikad sa gidispose nga mga pabuto sa otoridad sa Zone 2 Barangay Kabatangan, Zamboanga City niadtong July 8 nga misangko sa pagkaangol sa 27 ka tawo kung sa 20 niini mga personal sa BFP, PNP ug Philippine Marines samtang 7 ang sibilyan. Ang SIT gilangkuban sa mga personal sa Regional EOD and Canine Unit Region 10 ug Police Regional Office Region 9. Apan, nasuta sa mong SIT nga dunay nalapas sa protocol ang disposal team. Kini mao ang PNP Memorandum Circular No. 2012-009 ug Standard Operating Procedure No. 06 nga may kalabutan sa handling and disposal of explosives. Busag girekomenda sa SIT pinaagi sa Regional Internal Affairs Service 9 nga iproseso ang pag-file og administrative case batok sa mga personahe sa Regional Explosives and Canine Unit Region 10 kinsa mao'y nanguna sa maong disposal. Samtang mag-atubang sub og disciplinary action sa PRO9, ang ubang PNP personnel sa Zamboanga City Police Office gumikan sa lack of coordination. For now, mayroon po kaming na-identify na may mga lapses doon sa some internal protocols and internal procedures, lapses on proper coordinations. Nakatakda sab nga magpasa og SIT result ang PRO9 ngadto sa PCG, BFP ug Philippine Marines. Sanglit doon na sa mga personahe niini ang nalakip sa maong disposal team. Kinialang sab sa posibleng sanctions. Actually, wala ho tayong authority over them. So we will just forward them the copy of our investigation and then sila po magpaprocess sa kanilang mga personal. Samtang sa pinakaulahing tala sa PRO9, miabot na sa 287 ka magbanay ang nag-report nga dunay damage sa ilang kabalayan gumikan sa maong pagbusikad. Ang residente nga si Maribel Hatico kansang balay na danyos sa Itabo, nahatagan na og paunang financial assistance sa LGU. Apan dili kuno kini paigo ilabi na kung dako ang nadanyos. Mas naa pa joy dako pad sa amo ang kuan damage. Di po to sapat sa ilaha ang 5,000. Giawhag sa PRO9 ang mga apektadong residente nga mudangop sa kapulisan aron maproseso ang ilang complaint, ilabi na katong dako ang nadanyos sa ilang kabalayan ug negosyo. Kung gusto po natin makuha yung fair na bayad doon sa mga damages na nangyari, we advise our complainants to file a proper complaint with the Police Station 7 at Santa Maria for us to facilitate the filing of the case. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Alang sa mga motorista nga gikan o padulong sa South nga bahin sa Davao City, planuhin na ninyo daan ang inyong mga lakaw kay lauman ang pagdagsa sa mga sakyanan sa MacArthur Highway. Sanglit usa ka semana nga dunay pagsarado sa mga parte sa Davao City Coastal Road sugod karong Lunes. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, magbaon og taas nga pasensya ang mga motorista. Labi na ang muagi dinhi sa may MacArthur Highway sanglit lauman matud pa ang huot nga dagan sa trapiko tungod sa pagpasirado sa Davao City Coastal Road tungod sa preparasyon ay pahigayon alang sa usa ka international triathlon event. Agig pagpangandam sa pahigayon nga usa ka international triathlon event sa Davao City hangtod sa Santa Cruz, Davao del Sur. Magpahigayon og road closure sa Davao City Coastal Road nga mo'y main venue sa moong sporting event. Gikan Lunes, August 5 hangtod sa Huwebes, August 8, 24 oras kasarado ang parehong direksyon sa Coastal Road gikan sa intersection sa Bagua Playa hangtod na sa corner Talomo Road. Sa Biyernes, August 9, 24 oras kasarado ang parehong dalan apan extended na hangtod na sa corner Punta Dumalag Road. Sa Sabado, August 10, hangtod na gayud sa corner Tulip, Ecoland Drive ang dili paagian og mga sakyanan. Sa Domingo, August 11,
gawa sa hangtod corner tulip Ecoland Drive nga sarado. Gikan alas 3 sa kadlawon hangtod sa launa sa hapon. Sarado sab ang dalan panorte o pasulod sa Davao City gikan sa Bagua Playa intersection hangtod sa boundary sa Davao City ug Santa Cruz, Davao do Sur. Hinoon, abli ang southbound nga direksyon nga padulong og Santa Cruz alang sa two-way traffic. Magpatuman og temporary speed limit nga 40 km per hour alang sa light vehicles og 30 km per hour alang sa mga bus ug truck sa maong dalan. Kay base doon ay mga adjustment nga pwede nato magamit just in case lang ginahangyo nato nga kung pwede ma-open nato kay para magamit siya. Busa, lauman ang volume sa mga sakyanan nga moagi sa MacArthur Highway ug Diversion Road. Kadtong atong additional cutting of island dito sa crossing Matinak. That's why nag-request ang in additional 20 meters nga makattong island para ma-accommodate katong left turning gikan ka sa downtown padulong ka og Matina Playa. Sumala sa Davao City Sports and Development Division, magikan sa 32 ka mga nasod ang triathletes nga mosalmot sa mga triathlon event. The bulk will be arriving on the, I think sa 8, 9. Diha gina sila moabot na sa Davao City. Sara, alang sa alternatibong ruta, mamahimog yapong muagi ang mga motorista sa MacArthur Highway padulong sa Magna Crossing o dili baka sa Diversion Road. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Pamilya ni Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam malipayon sa nakabot ni ini nga kadaugan sa boxing ring sa Paris Olympics 2024. Pasok na si Paalam sa quarterfinals ug usa na lang kaang-ang alang sa gipangandoy nga gold medal. Ani ang report. Hilabihang kalipay, ingon ani ang gibati ni Tatay Pio Paalam, ang amahan ni Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam. Human nga naangkon ni ini ang kadaugan sa iyang unang pagsangka sa boxing ring sa Paris Olympics 2024. Matod ni Tatay Pio nga gitutukan gyud niya ang away sa anak batok sa Ireland boxer nga si Jude Gallagher. Wala gyud kuno siya mibati og kakulba. Hinoon, dili gyud mawala ang iyang kabalaka para sa anak. Sanglit, nasayod siya sa kalisod nga giagian ni ini. Labi pa, nga gikan pa kini sa shoulder injury resulta sa iyang ulahing away. Ang kakulba gyud kung kita ginikanan nga katanaw sa dula sa atong anak. Di kita makasulti nga magmadaugon o mauni diwa atong dagan, daog o pildi. Ang ato lang pagampo lang gyud ay di kita mangandoy kitang ginikanan kung natay anak nga inani nga mga atleta nga magmadaugon kun dili ampo ra gabay o tagaan siya og panalangin, kusog, kaligon ug sa kaabtik. Sa mong away, makita gyud ang pagbinasray og kumo ni Paalam ug Gallagher sulod sa tulo ka round. Apan sa katapusan, nagbunga gyud og maayo ang mga pag-ampo ni Tatay Pio. Sanglit nadaog gyud si Carlo batok ang Gallagher via unanimous decision. Nga akong giampo lang yun nga Carlo, God bless, amping og ayaw gyud og hatag og kumpiyansa sa imong liyok. Tanan yun sa tanang panahon adlaw o gabi ikaw ra gyud magauban sa imong mga liyok. Ang amo ra mga pag-ampo kanimo mo ray magabay sa kanimo. Karon, panghinaot ni Tatay Pio nga magpadayon pa ang mga kadaugan ni Carlo. Sa mong kadaugan, sulod na si Paalam sa quarterfinals ug usa na lang kaang-ang alang sa gipangandoy nga gold medal sa Paris Olympics 2024. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong bulan sa Agosto, ana sa 2 hangtod 3 ka bagyo ang posibleng mamugna o mosulod sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa. Sa naandang track, dunay tsansang maglandfall o muigo ang bagyo sa northern portion sa Luzon. Pero posible gyapon nga mag-recurve o mulihis ang direksyon palayo sa nasod. Apan, maglandfall man o dili, posibleng birahon o pakusgon sa bagyo ang hangin nga bagat busag ipaabot gyapon ng mga pag-ulan. Hinuon sa karon, walay pagdaot sa panahon og mihinay ang habagat ug wala kini epekto sa nasod. Ridge sa high pressure area mi patigbabaw sa nasod apan dunay tsansa sa localized thunderstorm sa pipila ka lugar. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Sulu Archipelago,
Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Soxargen. Dunay kusog nga ulan nga posible magpabaha o magparesulta sa landslide. Busa mag-amping kanunay, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang 5 ka mga personalidad human na bungkag sa mga otoridad ang usa ka gingong drug den sa Digo City, Davao del Sur. Sa operasyon nga gikasa sa hiniusang puwersa sa PDEA Davao del Sur ug unit sa kapulisan sa mga probinsya, nabungkag ang usa ka gingong drug den sa Purok Malabago, Barangay Cogon, Digo City, Lunes sa gabi. Arestado ang 27 anyos nga lalaking drug den maintainer nga mao'y subject sa bypass operation. Lakip sab sa naaresto sa maong lugar ang usa ka babaeng giingong drug den employee ug laing 3 pa ka personalidad nga didto nagagamit matud pa og illegal nga droga. Siyam ka sachet sa gitoang shabu nga motimbang og anaa sa 15 gramos nga mibalor og kapin 102,000 pesos ang na-recover sa mga otoridad. Gipasaka na og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan, kinsa wala na mihatag og bahayag. Lalaking gipusil sa riding intelligence suspect sa Cagayan de Oro City kagahapon ang nailhan na sa kapulisan. Away pamilya, usa sa mga gitutukan nga rason sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nailhan na sa otoridad ang lalaking gipusil patay sa Bacolio Street, Barangay 21 sa Cagayan de Oro City, pasado alas 5 sa buntag adlong Miyerkules. Giila kini sa Cagayan de Oro City Police nga si John Ray Demisilio, residente sa Barangay Puntod ug usa ka driver og jeep. Usa sa ginalantaw karon sa kapulisan nga motibo sa krimen ang away pamilya. So ato pa ning kasubayon ug sa pa iyang napangga ug sa pa iyang nakalalis samtang sa gatrabaho siya sa adlaw-adlaw. Nasayran sab sa kapulisan nga 3 ka mga sospek nga nakasakay og motorsiklo ang responsable. Migawa sa investigasyon nga usa ka .38 nga revolver ang gigamit sa mga sospek. Usa ka igo pinusilan, dughan nga bahin siyang lawas ug wala pa na-recover nga empty shells dito sa maong lugar. Padayon kuno ang ilang pagkuha sa mga kopyas sa mga CCTV sa lugar aron makatabang sa ilang investigasyon. Kauban si Makoy Sepron sa kamera. O si James Paulo Yap para sa One Mindanao. May pagawas na sa ilang kabahin sila si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug 2nd Gentleman Attorney Manasseh Scarpio. Human sila gipasakaan og drug smuggling case ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Ano ang report ni Kent Abrigana? Pinaagi sa usa ka statement, gibutyag ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga welcome development ang gipasakang drug smuggling case ni kanhi Senador Antonio Trillanes batok kaniya. Mas nindot daw nga sa korte sa Pilipinas ang hearing ug dili daw sa gitawag ni ini nga korte sa Facebook ug sa utok sa usa ka gitawag ni ining trililing nga sundalo. Pinaagi daw ni ini nga lakang ma-address nila ang mga akusasyon sa saktong legal channels ug gisiguro mo gawas ang kamatuoran. Gibarugan ni Congressman Pulong nga inosente siya ug kumpiyansa siya nga ang judicial process ang mupatinaw sa iyang pangalan. Importante daw nga musalig sa legal institutions kaysa sa trial by publicity o way basihan nga mga aligasyon. Wala na daw siya natingala sa maong lakang. Iya matud pang ginalantaw ang resolution sa libel cases nga gipasaka usab niya batok ang Trillanes. Samtang, gikadismihan ni 2nd Gentleman Attorney Manasseh Scarpio ang gipasakang kaso ni Trillanes nga gibalik ang mga akusasyon batok kaniya. Congressman Duterte o ang ginatawag matud pa ni Trillanes nga Davao Group sa pagkalambigit matud pa sa illegal nga droga. Sumala pa, nagpaigay na og Senate probe kaniya og ang Congressman Pulong kaniadto nga giapilan mismo ni Trillanes kung asa walay nakit-ang igo nga ebidensya ang Senado alang sa ilang indictment. Dugang pa niini, dapat matud pa nga makatuon og leksyon si Trillanes. Ilbi pa nga aduna pa kini ginakatubang nga libel charges tungod na sab matud pa sa iyang reckless maligning sa ubang tao. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV si former Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faildon.
Si Trillanes nagpasaka og kasong drug o graft charges batok kang Congressman Duterte, ex-Customs Chief Nicanor Faldon o ang attorney Man Scarpio tungod sa nasakbit ka shabu shipment nga mobalor sa 6.4 billion pesos sa Valenzuela City ni etong 2017. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Nakatagdag sugdan na karong gabi ang 39th Kadayawan Women's Invitational Volleyball Tournament sa Davao City kung asa magdula ang mga player sa duha ka member school sa NCAA. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nakadaghan na ang mga volleyball fans din sa Yusef Gymnasium sa Davao City aron masaksihan ang ilang mga idolo sa women's volleyball. Lakip na ang NCAA players sa Lady Knights sa Colegio de San Juan de Letran ug ang Lady Pirates sa Lyceum of the Philippines University. Gisugdan na ang 39th Kadayawan Women's Invitational Volleyball Tournament karong hapon. Busa, giatangan na ang top women's volleyball players sa pipila ka tulungaan sa nasod. Lakip dinhi ang Lady Knights sa Colegio de San Juan de Letran nga maoy first runner-up sa 2023 NCAA. Og ang Lady Pirates Lyceum of the Philippines University nga second runner-up sa 2023 NCAA. Duna say usa pa ka team gikan sa Davao City nga makigtigi sab sa uban ka teams. Ang Letran ug LPU ang mo-square off batok sa usa ka team ug ang Davao home team. Single round robin ang format sa dula. Gikan karon August 1 hangtod 4. Duha ka dula ang ipahigayon matag adlaw. Sa August 4 ang championship round kung asa modula sa bronze medal match ang rank 3 and 4. Samtang sa gold medal match ang rank 1 and 2. It's one-time opportunity na makita nato atong mga volleyball stars to reconnect with them and inspire the youth to play volleyball. Sara, ang nakanindot kay free admission ni siya busa sa mga buot mo apas. Adto lang mo dinhi sa Yusef Gymnasium sa Obrero, Davao City matag alas 4 sa hapon aron masaksihan ang inyong mga paboritong volleyball stars. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayon lang sa paghulog sa inyong entries alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB o Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Gisugdan na sa Zamboanga City LGU ang pagkapunapod og mga ambulansya ngadto sa mga ahensya sa gobyerno ug mga barangay aron makatabang sa paspas nga medical emergency response. Kompleto sa medical equipment, sama sa oxygen tank, stretchers, blood pressure monitor ug uban pa ang napulo ka ambulansya nga gipalit sa Zamboanga City LGU. Duha na niini ang gitunol na sa Kaap Zamboanga City ug Bureau of Corrections Region 9, samtang ang 8 nakatakdang ituno sa ubang barangay sa syudad. Moabot sa 25 million pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga ambulansya. Sumala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, dakong tabang ang mga ambulansya alang sa mas paspas nga pagresponde, matag dunay emerhensiya nga nanginahanglan og medical attention. Gibida sa kapin 50 ka mga micro, small and medium enterprises kon MSME sa General Santos City ang nagkariyang mga produkto nga tatak general aton sa Yaman Gensan Trade Fair and Exhibit. Ari ang report ni Justody Humamid. Sikat nga tuna chicharon, vegetable chips, organic beauty products ug daghan pa mga produktong tatak general ang gibida sa 51 ka mga micro, small and medium enterprises kon MSME sa Yaman Gensan Trade Fair and Exhibit sa syudad. Sama na lang ni Annie Rose Kongson, nga kapin 7 ka tuig na sa iyang organic beauty product nga negosyo. Sumala niya nakaabot na matud ba sa bisan asang lugar sa Mindanao ang iyang mga produkto
ug nakadalit sab siya og trabaho sa uban. Lahat po ito, sir, is organic. Maganda siya, tapos hindi siya nakaka-harm sa ating mukha, kasi natural lang yung... Gibida sab sa trade fair and exhibit ang nagkadaiyang pop-up coffee carts nga patok gayud alang sa mga mahiligon og kape. So karon mga kapuso, atong tilawan ang kape. Tama to kung lami ba? Let's try. Perfect. Sumala ni Nikki ang tag-iya sa ka coffee cart nga nag-display nga gikan sa pagpili sa coffee bean. Ginasiguro gayud nila ang kalidad sa kape nga ilang gamiton. Dunay gikan sa managlahing lugar sa rehiyon ug dunay managlahing variety. Samtang dunay say coffee gikan sa gawa sa nasod. Mano-mano sab ang proseso sa ilang pag-extract sa kape. So amo ang espresso, sir, is lever press siya. Pa-control nimo siya when it comes mag-extract ka. Ang atong coffee, sir, is naa siya process gyud for na-classify pud siya from commercial to specialty. So inana siya, it's a long process. Medyo strong. Tapang pero masarap. Mulungtad ang maong event hangtod August 3. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Laumang mutukod og hydrogen power plant ang usa ka French investor sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City nga mo'y mudugang sa supply sa kuryente sa maong mga lugar. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Mipirma og Memorandum of Cooperation sa French investor nga Hydrogen de France, ang Mindanao Development Authority ug ang representante sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City alang sa itukod nga hydrogen power plant project sa maong mga lugar. Among pasilidad mogamit og tubig aron maka-generate og dugang supply sa kuryente. Gitawag kini nga clean energy, gumikan dili sama sa ubang enerhiya nga gikan sa coal ug fossil fuel. Dili kini mubuga og hugaw nga hangin nga makadaot sa kinaiyahan. We will find a balance between what are the needs of the electric cooperatives, what are also the regulatory constraints. Sometimes there are rules which says that up to X megawatt, the project takes a short time to be developed. Above X megawatt, it's very likely that the average scale per project will be 10 megawatt of stable, non-intermittent power. Malaumo na provincial government sa Agusan del Sur, Surigao del Norte ug Zamboanga City LGU nga makatabang kini sa problema sa kuryente sa ilahang lugar aron dili na makasinati og power interruption. Makatabang sab daw kini sa ilahang ekonomiya gumikan moagni kini og investors. Susamang proyekto sab ang itukod sa Zamboanga Sibugay ug galing mahumana kini mao kini ang labing una sa Pilipinas ug sa Southeast Asia. Especially in the islands, in Siargao Islands, when Siargao really boomed. So there are a lot of establishments already, and then we cannot provide them the power supply that it requires. So we need this project and this development for the province of Surigao del Norte. For the province of Agusan del Sur, so we also have similar problems. So power has been intermittent, and we are on a trajectory of growth. We've seen a lot of developments in Agusan del Sur. Our governor is really supportive of green energy. So this is really going to be a project that will be very beneficial for our province. It will really reduce electricity costs as well as it will generate employment in our locality. Sumala sa Mindang nga gawa sa mga nasangpit nga lugar, doon na pa'y pulo kalaing area sa Mindanao nga tukuran og susamang pasilidad. Hindi natin sila bibigyan ng problema. Bibigyan natin sila, tutulungan natin silang halapan ng solusyon. Either and it comes in different ways, in the identification of the land, dealing with the landowners, dealing with the LGUs, dealing with the different government agencies na nagbibigay ng permits sa kanila. We are doing this for HDF and we will do it for all the other investors who are planning to come in and assist us here in Mindanao. Doon na pa'y paghahimuong pagtuon una masugdan ang maong proyekto. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga kapuso, una kita mahuman among timbayaon og happy 19th anniversary ang GMA Pinoy TV. Kami sa One Mindanao nang hinaot nga daghan pang katuigan kamumudalit og award-winning news programs, documentaries, Filipino dramas ug all-time kapuso favorites ngadto sa Global Pinoy sa tibuok kalibutan. Padayon sa inyong pagtan-aw og One Mindanao ug daghan pang programa via GMA Pinoy TV.
GMA Live TV ug GMA News TV. Alang sa dugang kasayuran, kung unsaon pag-subscribe, bisitahi ang gmapinoytv.com/subscribe o i-follow ang GMA Pinoy TV on social media. Busa sa makausap pa, happy 19th anniversary GMA Pinoy TV. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.